Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Book of Meme or Boom. Ngayon pong July 7 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, marami na pong mga nabuong candlestick mula nung huling technical analysis update natin dito kay Boom. Yan, yung pinakahuli ay yung nakapag-take profit po tayo rito. Yan, sa presyong 0.010219 nitong nakalipas po na June 27. Pero simula po rito ay bumagsak po siya. Meron po tayong isang pattern na rin dito kung saan ay nakaranas po siya ng breakout sa upper portion nito pero hindi po ito gaanong umangat sapagkat ayan, mas kinakaranas po kasi siya ng breakout dito ay yung signal po natin dito sa ating hazard indicator ay bearish. At ganun din po yung ating mga QQE mode indicator dito. Ayan, nung nakaranas siya ng breakout ay blanco. Wala pong nabubuong mga QQE bars. Ibig pong sabihin ay wala pong gaanong sapat na volatility or wala pong gaanong sapat na pwersa ang mga bulls para paangitin ito. Or ibig sabihin pantay lamang po yung pwersa ng mga sellers at saka buyers. Kaya nauwi po ito sa pagkukonsolidate hanggang sa nag-take over po or nag-overpower po. Na-overpower po ng mga sellers yung mga buyers. Kaya tuluyan na po siyang bumagsak dito. Kaya ayan. Sa kanyang pagbagsak ay na-trigger po yung dalawang buy pending order natin dito sa ibaba. Yan, wala na po tayong support line dito sa ibaba. Last line of defense na po natin yung ito. Nagsisilbing major support line natin dito sa 20-digit 71.26. Yan, nakabili po ako rito sa dating support line na yan at major support line natin dito sa 20-digit 71.26. Kaya yan, malaki po ang nabili ko ngayon dito kasi major support line po yan. Last line of defense or pinaka bottom price na po natin yan kay Boom. Kaya yan, malaki ang binili ko dyan. Ngayon ay update po natin yung mga nabasag na mga support line natin dito kung saan ay ito na po ay nagsisilbing mga resistance line. Yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay mga resistance line kung saan ay harang po ito sa itaas. At yung mga kulay red naman ay mga support line kung saan ay nagsisilbing harang dito sa ibaba. Kaya ayan, ngayon ay maglalagay po ako ng mga take profit dito or sell pending order sa mga resistance line natin dito. Ayan. Yan, malapit na naman po tayo makapag-take profit dito kung aangat po ang market price ni Boom dito. Kaya, ayan, ngayon ay wala po tayong buy pending order, kaya ang kailangan po natin gawin dito ay gumamit ng Fibonacci indicator. Yan, kunin po natin dito at saka dyan. At ayan, nakikita po natin dito na yung sunod na ating buy pending order ay nakaabang po rito sa Fibonacci level na 1.618. Ayan, tanggalin na lang natin. Lagay na lang natin yung sunod na support line natin dito. Ayan, palitan po natin ng kulay red. Gawin po natin line kasi support line po yan mula sa Fibonacci indicator. At lagay po natin yung kanyang price level. At yan po, nasa 20 digits 3616. At yan, magsiset po tayo ng isang buy pending order. Yan, dito sa ibaba. Ngayon ay tanggalin na po natin yung ating Fibonacci indicator. Saka lang po natin ilagay kung kakailanganin natin. Ayan yung ating buy pending order dito sa ibaba. Ngayon ay invalidated na po yung ating pattern dito. Kaya ayan, mag-re-adjustment po tayo rito. Yung upper portion po ng panibagong pattern natin dito ay kunin po natin dito. Ayan. Rejections dito, rejection, nananalating rejection dyan at rejection dito at saka dito. Yung kanyang lower portion ay ganun din po, extend lamang po natin yan. Ayan, kaya parang channel pattern po pala ito. Ayan, parang channel pattern. Ayan po siya. Descending channel pattern yung labas po nito.
Kaya ayan yung ating panibagong pattern. Yung dahil sa isa po itong descending channel pattern ay yung inaasahan po natin ay dito po siya sa upper portion magkakaroon ng breakout, at kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout ay aangat po siya hanggang sa pinakamataas na presyo base sa pattern natin dito na nasa 0.015495. Kaya ito po yung pinaka price target natin base sa pattern natin dito. Kaya ayan, yan po yung inaasahan natin dito. Pero possible pa rin po na siya ay bumagsak kung lalong-lalo na kung nabasag niya yung major support line natin dito. Kaya mahalaga po na mag-set tayo ng isa namang buy pending order dito sa ibaba. Lalong-lalo na at yung mga indicators natin dito. Ayan, ang ating Halsted indicator ay patuloy pa rin po na nagpapakita na bearish ang kalagayan ni Boom. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito. Bearish pa rin po ang puwersa, ang yan yung mga sellers pa rin, ang yung puwersa pa rin ng mga sellers ang nakakalamang. Yun nga lang, at tanging pumipigil po rito ay ang major support line natin dito. Kaya kung pag hindi po nila kayang basagin ito ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate dito, or maglalaro ang market price ni Boom sa ibabaw ng major support line natin dito. Ayan. Kaya yan po ang ating pattern na inaabangan ngayon dito kay Book of Min. At yan naman po yung aking mga live spot trading positions dito kay Boom. Meron po akong apat rito na mga sell pending orders or take profit na nakatapat po sa mga resistance line natin dito. At ngayon ay meron naman po akong nag-iisa na lamang na buy pending order dito sa ibaba na nakatapat po sa support line base sa ating Fibonacci indicator. Kaya ayan, sa mga bago lamang po rito ay yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung dalawang indicators ko naman po rito ay yung nandito sa chart ay ito po yung Halsted indicator, at yung nandito naman po sa ibaba ay ang QQE mode indicator. Meron na po akong ginawang video na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ito. Ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito sapagkat nandyan po yung mga link sa video na aking ginawa tungkol sa mga ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.